Dahil sa mahal ng presyo ng gulay ngayon ay makakaisip ka nga ho talagang gumawa ng garden, lalo na't malawak naman ho yung lupa. At kahit nga probinsya po dito sa amin ay ramdam na ramdam mo pa rin yung kamahalan ng mga presyo ng gulay at pagkain. At dahil practical nga ho kami ng partner ko ay naisipan naming mag-garden dito at magtanim ng iba't ibang gulay na pwede naming mapakinabangan balang araw at pwede rin namin yung ito pagkakakitaan. Sa probinsya namin kapag marunong ka nga ho talagang mag-isip ng pagkakakitaan ay hindi ka talaga ho mawawalan. At dahil hindi pa ho nagsisimula yung aming food cart business ay eto na nga ho muna yung una naming ginawa nang sa ganun ay sakaling maging busy na nga ho kami sa aming negosyo ay meron ho tayong mga pagkain na mapagkukunan balang araw. Sa lawak nga ho ng lupa na to at masasayang lang din naman na walang tanim, bakit hindi nga ho namin lagyan ng mga gulay ho, di ba? Yung iba nga ay namumroblema dahil walang lupang mapagtaniman. Eh ano pa kaya tayo may biniyaan ng sobrang lawak na lupa kaya dapat pakinabangan. May mga nagsasabi nga ho sa amin na bakit nga ho namin pinagpalit yung buhay namin sa Maynila na marangya kay kumpara dito sa probinsya na hawak ka ng lupa. Hindi naman ho porket galing ho kami ng Maynila ay sobrang arte na ho namin. Hindi ho kami ganon. Kahit anong man ho yung trabaho na pwede namin gawin ay ginagawa nga ho ng partner namin dahil ganito ho kami pinalaki ng mga magulang namin. May nga lang ho sa amin yung ganitong trabaho dahil lumaki nga ho kaming ganito at humahawak din ho talaga kami ng lupa noong kabataan namin. Akala nila kapag nasa Maynila ka ay mayaman ka na. Hindi ho totoo kasi sa totoo lang, bago ka ho makahawak ng pera ay grabe din na sakripisyo at pagod puyat yung gagawin mo para lang makapagpundar ka ng pera doon. Nakapundar nga ho kami sa Maynila pero grabe nga rin ho yung sakripisyong napagdaanan ko doon. Sa loob ng 17 years kung pagtatrabaho sa Maynila ay katawan ko rin ho naman po yung nagiging sakripisyo ko doon. At hindi rin ho ganun kadaling mamuhay sa Maynila kapag kulang ka nga ho talaga sa diskarte at paraan para mabuhay ay hindi mo rin ho mararanasan yung masarap na buhay. At dahil may sapat na nga ho kaming ipon at pundar dahil yun nga ho talaga yung binalak ko nung pumunta ako ng Maynila dahil wala nga ho talaga akong balak na tumagal doon. At umuwi na nga ho kami ng probinsya dahil gusto ko rin ho magawa yung mga bagay-bagay na hindi ko nga ho nagagawa sa Maynila dahil hawak ng kumpanya yung oras mo. Hindi ka basta-basta makapag-live ng ganun-ganun lang. Mas pinili kong umuwi para syempre hawak ko yung oras ko at makakagawa ko ng mga bagay-bagay na gusto ko at mga sideline na pagkakakitaan. Hawak ko yung oras ko at syempre at the same time ay makakasama ko nga yung pamilya ko. Maiksi lang yung buhay kaya hanggat malalakas pa yung mga magulang natin ay sana't magkaroon tayo ng oras at sapat na pagkakataon para makasama pa ho sila. At eto nga sa wakas ay natapos na nga ho namin ng partner ko yung paggagapas ng mga damo ay isusunod naman ho namin gawin ay pagbubungkal nga ho ng lupa. Hanggang dito na lang ho ang aming video at sa susunod po na update ipopost po namin dito.